Yan, mommies, kailangan maging masipag tayo sa pagtuturo. Huwag tayong ma-high blood agad. Hi mommies, I'm Angel Kundangan and welcome back to my YouTube channel. Paano turuan magbasa ang grade 1? Una, i-familiarize natin sa kanila ang alphabet sound or yung tinatawag na phonics. Given na rin kasi sa kanila yung matutunan nila or makabisado nila yung alphabet. Kasi baby pa lang sila, pinaparinig na natin yung alphabet song, di ba? Kaya makakabisado at makakabisado nila yan. Ngayon, ang importante, yung ma-familiarize nila yung sounds. Second, find books. Gaya nito, ito yung old book ng anak ko. So, pwede siyang gamitin kung mayroon akong pamangkin na turning grade 1, pwede kong ipahiram to or ibigay na lang. Or ito, meron din mga gantong book. Developing Reading Power. At syempre, ang legendary na Abacada. So, luma na siya. Hiniram ko lang to sa pamangkin ko na kinder. Yan. Okay. Mommies, importante na balanse ang pagtuturo natin ng Tagalog at English. Kasi mas mahihirapan ng mga bata kung tutok tayo sa isang reading lang or yung English lang, English. No. Kailangan balanse. Pero syempre, hindi naman natin pagsasabayin. Pero huwag tayong masyadong tumutok sa English lang or Tagalog lang. Next, yung CVC word or yung consonant, vowel, consonant. Like, for example, cut. Diba? Yung C is consonant. A, vowel, and then T, consonant. So, cut. Then, kapag nakabasa na sila ng CVC words, ituro na rin natin sa kanila yung mga pronouns or yung mga personal pronouns like she, he, I, we, they, and also yung mga sight words or yung mga commonly found words sa sentences or sa phrases like what, the, this, have. Ayan, importante rin na ituro natin sa kanila yung mga sight words na yan hanggang sa makabuo na sila ng phrases or ng sentences. Next, be consistent. Ayan, mommies, kailangan maging masipag tayo sa pagtuturo. Huwag tayong ma-high blood agad. Kailangan nabaan natin ang PC natin sa mga bata para matuto sila ng matuto. Importante din, mommies, yung meron kayong oras sa pag-aaral. For example, from 1 p.m. to 2 p.m. ayun yung time ng pagbabasa nyo. Kailangan araw-araw ganong oras kayong magbabasa para masanay yung mga bata na ayun ang gagawin ninyo kapag ganong oras na. At huwag nyo kakalimutan magbigay ng treat sa mga bata kapag nakabasa. Nitingnan ako ng anak ko. Kapag meron silang word na or sentence or phrase na nabuo, o, diba? Bigyan natin sila ng kahit isang chocolate. Ayun nga, mommies, para sipagin sila magbasa. So, that's it for today's video. Kahit maikli lang, sana may nakuha pa rin kayong tips kay Mommy A. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button below to notify you for my next videos. Thank you, mommies. Bye!